Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sino kaya si Charito Mercado? Kaano-ano kaya siya nitong si Lilet? Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Lilet Matias. Lalo na nga gumugulo ang buhay ni Trixie. At dahil nga sa mga gulong pinapasok nitong si Trixie, ay mas lalong bumibigat ang damdamin na dala-dala ng ating bida na si Lilet. Paano kaya makakabawi si Lilet dito kay Trixie sa naging papel niya nga sa paglaya ng rapist ng kapatid niyang si Trixie? Hindi nga maiwasan ni Lilet na mag-alala sa nangyari sa ama niyang si Ramir dahil wala daw ibang pwedeng sisihin sa nangyari kundi ang sarili niya. Dahil nga daw sa kanya ay hindi mapapahamak at hindi magugulo ang buhay ng pamilya Engano. Dahil kahit bali-baliktarin nga daw ang mundo, ay siya pa din ang may kasalanan dahil sinilang siya sa mundo. Dahil anak siya sa pagkakasala nitong si Ramir. Na talaga namang hindi katanggap-tanggap at kailanman hindi matatanggap ng pamilya ni Ramir. Kahit na nga pinagtabuyan at pinagsisigawan pa nga siya ng ilang ulit nitong si Patricia ay hindi siya nagpapatinag dahil ang mahalaga nga kay Lilet ay makasiguro na ligtas ang ama niya na si Ramir. Yun nga lang ang goal nitong si Lilet. Samantala, dahil nga wala ng paki itong si Trixie sa mga taong nakakakita at nakakakilala sa kanya, ay pinaninindigan nga nito ang pagiging isang suwail niyang anak na kahit pa nga nag-aagaw buhay ang ama niyang si Ramir, ay nakuha niya pa din ngang maghiganti dito kay Lilet. Tila puro galit na lang nga ang pinapairal sa puso at isip nitong si Trixie, kaya sarado na nga ang utak nitong si Trixie sa kahit anong paliwanag nitong si Lilet. Dito nga sa kanya ay hindi naman nga niya naiintindihan. Samantala, maraming lihim nga ang mabubunyag at dapat nating abangan sa Lilet Matias, attorney at law. Dahil unti-unti na ngang nalalaman ng lahat ang sikretong tinatago nitong si Eira. Dahil maging ito ngang si Bonnie ay umayaw na nga at ayaw nang balikan si Eira. Dahil bukod sa ugali nitong si Eira, ay napag-alaman ni Bonnie na sinusustentuhan nitong si Eira, si Tatay Isko. Lumakas ang kutob ni Bonnie na may hindi sinasabing totoo sa kanya si Eira dahil sa pagsusustento nito. Samantala, nang nakapagdesisyon na nga si Bonnie na magre-resign na siya sa trabaho, pinakiusapan siya ni Meredith na kung maaari nga daw ay pag-usapan muna nila ang desisyon ni Bonnie at huwag magpadalos-dalos at mag-usap muna sila nitong si Eira tungkol sa relasyon nga nila. Pero sawa na si Bonnie at final na nga daw ang desisyon niya na tumalikod at mag-resign na sa trabaho nila. Kaya maging si Meredith nga ay wala nang nagawa sa desisyon ni Bonnie at hindi na din nga niya napag-ayos si Eira at si Bonnie. Samantala, habang dumalo na nga itong si Lilet sa isang kainan, ay hindi niya akalain na susugurin siya bigla nitong si malditang kapatid niya na si Trixie. Hindi niya akalain na sa kabila ng pag-aagaw buhay ng tatay nilang si Ramir, ay makukuha pa din nga nitong si Trixie na maghiganti at ipahiya na nga itong si Lilet sa marami pang tao. Kahit na nga iba na ang tingin ng mga tao sa paligid niya, pinanindigan niya pa din nga na maging isang evil daughter kay Ramir at evil sister dito kay Lilet. Nagulat lahat ng tao sa handaan sa pagsugod at pag-iiskandalo ni Trixie kay Lilet. Dahil dito ay nagkalat na naman at naglabas ng sama ng loob si Lilet dito sa kapatid niyang si Lilet. Dahil hindi niya nga matanggap na pinagtatanggol ni Lilet ang pamilya De Leon over her. Sakto nga at nandun din ang pamilya De Leon. Kaya nasaksihan nila ang pagwawala at panggugulo nitong si Trixie dito kay Lilet. Naawa naman si CRD kay Trixie dahil sa alam na nga niya ang buong katotohanan na sinira lang ni Ino ang buhay ni Trixie para lang makalaya siya, na nagsinungaling siya sa korte para lang mapanindigan na wala siyang kasalanan at hindi niya ni-rape si Trixie. Well, in fact ay totoo pala lahat ng sinasabi at statement nito ni Trixie sa korte at ang anak niyang si Ino pala ang walang hiya na nanggahasa kay Trixie. At ang totoong biktima dito ay si Trixie, hindi ang anak niyang si Ino. Pero wala ngang magagawa si CRD dahil mas matimbang pa din nga ang anak niyang si Ino kesa sa ibang tao.
Mas pinili nga ni CRD na manahimik na lang at hindi na ibulgar ang buong katotohanan na ang anak niyang si Ino ay talaga namang rapist at nagsasabi ng totoo si Trixie. Talaga namang kinonsinti na nga ng mga magulang ni Ino at pinanindigan na inosente ang anak nilang si Ino dahil sa ayaw nga nilang mapahiya sa ibang tao at lalong-lalo na nahihiya itong si CRD dito kay Lilet na pinagkanuno ang sariling pamilya para lang mapagtanggol ang pamilya de Leon. Tapos nga ay puro kasinungalingan at puro pagpapanggap lang pala ang mga ginawa nitong si Ino sa korte. Kahit na una pa nga lang daw ay nag-aalangan na daw at nag-aalala si Lilet sa magiging reaksyon ng pamilya nito sa kanya, ay tinuloy pa din ng laban. Hindi nga alam nitong si Lilet na niloloko lang siya nitong si Ino. Kaya naman nang nilait-lait na nga si Lilet sa maraming tao nitong si Trixie ay natameme lang ang pamilya de Leon at hindi man lang napagtanggol si Lilet. Samantalang may isang babae nga na lumapit para ipagtanggol si Lilet sa pang-aapi at pamamahiya ni Trixie. Pinagtanggol niya at pinagsabihan ng kung ano-ano itong si Trixie dahil hindi na nga daw tama ang mga ginagawang pamamahiya ni Trixie. Kaya maging siya nga ay napagbuntungan nga ng galit ni Trixie at nadamay siya sa galit nito ni Trixie dito kay Lilet. Kaya naman dalawa silang pinahida ng cake nitong si Trixie at pinagsisigawan sa maraming tao. Naging matapang naman itong babae na ipinagtanggol ang sarili niya, pati na din nga si Lilet dahil maling-mali nga daw ang ginawa nitong si Trixie dito sa kanilang dalawa dahil napakaraming tao daw ang nakatingin dito at hindi na maganda ang inaasal ni Trixie. Madaming tao ang nagalit sa ginawa ni Trixie kaya pinaalis siya sa handaan para wala nang magulo dito sa handa. Pagkatapos nga ng insidente, nag-usap si Lilet at ang babae na nagtanggol sa kanya. Ito nga ang tinawag niyang tagapagtanggol dahil napakatapang daw nito na hinarap itong si Trixie dahil hindi niya nga magawa na ipagtanggol ang sarili niya dahil nga kapatid niya ito. Nagpakilala ito kay Lilet at kilalang kilala niya nga daw si Lilet. Hiningi nito ang pagkakataon para sabihin kay Lilet na kailangan niya nga ang tulong nito dahil gusto niyang makamit ang hustisya para sa anak niya na binubugbog na pangasawa niya. Nagkwento nga itong si Chato dito kay Lilet kung ano ang nangyari dito sa anak niya kaya gusto niyang humingi ng hustisya at tulong nitong si Lilet dahil alam niyang napakagaling na abogado nitong si Lilet at kayang-kayang ipanalo ang kaso. At dahil nga gumaan na nga ang loob nitong si Lilet kay Chato, ay nakapag-promise siya dito na tutulungan niya ito sa kasong gusto niyang isampa. Magtatagumpay kaya si Lilet sa bagong kasong kakaharapin niya. Sino kaya si Chato Mercado at bakit magkapareho sila ng middle initial nitong si Lilet? Yan nga ang mga kaganapan sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.